Hey guys, this is Gardening with Baby Jeans and welcome back po again sa ating channel. And for today's video, I'm so excited to share with you our new recipe for today. I called it Special Putu Cassava. This is very delicious and easy to make. So if you want to know more about this recipe, please keep on watching. Heto guys, meron po tayo ditong 2 kilong kasaba. Ito po ay nabili ko sa palengke kanina at nabili po lang po natin ito sa halagang 57 pesos. 2 kilo at mahigit na po ito. At kung makikita nyo guys, ayan, napakalaki po na itong ating nabili po na balinghoy o kung ano pong tawag nito sa inyo. Sa sobrang laki po nito, malamang ay hindi po natin ito mauubos lahat. Kaya siguro po ay i-divide po natin ito into 2 at magluluto po tayo ngayon ng special puto kasaba. Tapos yung natira naman ay lulutuin natin sa susunod na araw. Before pala natin ito gadgarin ay balatan muna natin ito. Ang kasaba naman ay madali lang at simple lang pong balatan kaya hindi ka pong mahirapan. At kung nakarating ka na sa part na ito at nagustuhan niyo po yung ating video, please let me know in the comment section below at huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. Ito nga, sa sobrang laki, kaya dalawa lang po ang ating gagamitin ngayon. At before pala natin ito gadgarin, ay hugasan muna natin ito. Ayan, nahugasan ko na rin po ito guys. Gagadgarin pa natin ito gamit po itong ating grater. Pwede nyo po itong gadgarin sa pinakapino or di naman kaya doon po sa pangalawa. Ayan, kung meron po kayong ganitong gadgaran, ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Pwede po siyang gadgarin po dito, yung pinakapino. Pwede rin naman po dito sa gilid. I-fast forward muna natin ito at balikan ko po kayo mamaya pag nagadgad na natin ito lahat. Ito nga guys, natapos na rin tayong magadgad. At ayan, kung makikita nyo po, pinong-pino po yung ating cassava. At before po natin ito lutuin ay pigaan muna natin ito. At sa pagpiga naman po nito guys, gagamit po tayo ng ganitong damit or sidak kung tawagin. At ayan, ganyan na po ang pagpiga nito guys. Usually po talaga sa amin po sa bukid ay nilalagay po namin ito sa sako po ng harina at pinapatungan po siya ng mga malalaking bato. Whole day at whole night po talaga siyang pinapatungan ng bato guys para po lumabas po yung kanyang katas. Kasi medyo mapait pong katas po nito kaya dapat po ay matanggal pag pinuto nyo. Pero dahil po tayo ay nakulangan po sa oras, kaya ganito na lang po ang ating ginawa. Pero okay lang din po yan guys dahil masarap naman po ang kinalabasan po nitong ating puto. At sobrang dali lang din po nitong gawin at mabilis po siyang maluto. Ito na po siya guys, makikita nyo, dried na po ito. At bago naman po natin pagsamahin ang kanyang mga sangkap, i-measure ko muna ito para po malaman nyo po kung gaano po kadami yung ating niluto. At sa dalawang malaking kasaba po na ating ginagad kanina guys, nakagawa pala tayo dito ng 6 cups of flour kasaba. Hayat, pagkatapos po natin ma-measure yung ating kasaba flour, dito naman po ay maglalagay po tayo dito ng margarine. Ang gamit ko pong margarine guys ay ito pong star margarine kasi ito po ay may lasa na at masarap na. Maglalagay lang po ako dito ng 4 tablespoon at haluin lang po natin ito ng mabuti. Siyempre po, gamitan nyo na lang po ng kamay para po mas mapadali ang paghahalo. Siguraduhin po natin mabuti na ma-incorporate po siya sa atin pong kasaba flour. Kapag ganito na po yung kanyang hitsura, ay okay na po yan. Ilagay na po natin yung ating sugar.
Gumamit lang po ako dito ng 1 cup of brown sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng white. Pero ako brown na po yung aking ginamit kasi gagamitin po natin ito mamaya panglagay po sa ibabaw. At saka brown din po kasi yung ginagamit namin sa bukid, guys. Pero kung gusto niyo po mas yellow po ang color nito, pwede po kayong gumamit lang ng white sugar. Paghaluin lang po natin ito ng mabuti, saka po natin ilagay yung ating gata. At before pala tayo dito maglagay ng gata, guys, ay maglalagay po tayo dito ng 1 cup of buko. Mas masarap kasi, guys, pag ganito po siyang may buko. Mag-a-add din po tayo dito ng half cup ng pure gata. Ito palang gata na ating gamit, guys, ay pure po ito, wala po itong halong tubig. At half cup lang po ang ating nagamit dito. Nag-prepare po ako dito ng 1 cup, baka kasi kulangin. Pero ayan, guys, ang nagamit lang po natin dito ay kalahating cup lang ng gata. Ayan, paghaluin na po natin ito ng mabuti hanggang po sa maging ganito na po yung kanyang texture. Huwag naman po yung maging masyadong malata. Dapat ganito lang po yung texture niya, guys, ay okay na po yan. Sa pag-measure naman po nito, ito lang po yung aking ginamit. Pero pwede po kayong gumamit lang ng cup. Ito pong stainless bowl yung ginamit ko, guys, kasi gusto ko po malalaki po yung slices po ng ating puto. I-steam po natin ito ng 10 minutes. But before po tayo mag-steam ay mag-brush muna tayo dito sa ibabaw ng margarine. Pampadagdag lasa po ito, guys. I-try nyo po. I'm sure po, guys, magustuhan nyo po kasi masarap po ang kinalabasan po nitong ating puto. Pagkatapos naman natin ditong mag-brush ng margarine ay mag-sprinkle na tayo dito ng brown sugar sa ibabaw. Tapos mag-toppings din tayo dito ng buko para mas maganda lang po tignan. At ayan ay okay na po ito, kaya steam na po natin ito, guys. Ayan, after nga ng 10 minutes, tinignan ko itong ating puto at luto na po siya, guys, kaya hanguin na po natin ito. Ayan, ito na po yung ating puto kasaba. Napakasarap po nito, guys, at special po itong ating puto. Ayan, kung makita niyo po, guys, napakasarap po talaga nito. Talagang busog ka pa ganito yung kinain mo. At alam niyo ba, guys, sa bukid po ito po yung kadalasang panawid gutom ng mga tao. Ang mga tao kasi sa bukid ay mahilig po magtanim ng kasaba, kamote at saka mga saging. Ito po yung ginagawang pang substitute sa kanin lalo na po pag wala ng bigas. At grabe naman po talaga nito, guys, dahil sobrang nakakabusog po ito. Kahit isa lang po yung kainin mo ay sobrang solve na solve ka na. Plus, ito pong ginawa po natin ngayon ay mas pinasarap pa. Kami po, guys, sa bukid ay mahilig po kaming gumawa po ng ganito. Lalo na po yung nabubuhay pa yung aking lola. Sa tuwing po nag-harvest po kami ng kasaba ay gumagawa din po kami ng puto. At dahil po noon ay wala pang gadgaran kaya gumawa po yung aking lolo po ng DIY na gadgaran. Tapos sa bukid po ay wala pang ilaw. Yung ilaw lang po namin yung lampara. Tapos sobrang tagal po namin magadyad, guys, dahil po inaabot po kami ng gabi sa sobrang dami po ng aming ginagadgad. Kaya talagang maranasan mo talagang makatulog pag naggadgad ka at hindi po talaga maiwasang magadgad pati yung kamay mo. Ayan, guys, ito na po yung ating special puto kasaba. Ayan, napakasarap po nito. Kaya itry nyo na. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!